7 says, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helped me. My heart lives for joy, and with my song I praise Him." Let our hearts live for joy, and let us praise Him with all our souls. Let us worship Him with all our heart. Let's worship. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Let's pour our hearts to God. Oh, Jesus. Leave behind what happened yesterday. Yesterday there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Yesterday there's a new thing. Let's say leave behind what happened yesterday. Yesterday there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Yesterday there's a new thing. Leave behind what happened yesterday. Yesterday there's a new thing. Leave behind what happened yesterday. Yesterday there's a good thing. Leave behind what happened yesterday. Yesterday there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday. There's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo ay magdiwang sa Kanya. Pinupuri ka. Nagsing kagalakan sa puso'y umaapaw. Hindi maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala ay napatawad na. Pinaniriwang namin ang iyong pagliligtas.
iyong dugo, Jesus. Mga pagkakasala ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan ang pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka. Can we lift our hands at palakpakan natin ang Panginoon? Tayo ay sabay-sabay magpuri sa Kanya. Tayo ay magalak sa Kanya. Hallelujah! Sing! Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, ulitin natin. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, minsan pa. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan ang pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, minsan pa. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan ang pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, oh Jesus. Let's give our highest praise. Jesus, nagdiriwang sa'yo. Awit papuri, oh Jesus. Hallelujah. Sing, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Sing, O Diyos. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. At sing, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko.
habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Siniyakap, niyakap mo ko sa aking karunhan. Inibig mo ako nang di kayang pumasad, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan kanwalhatian. Salamat sa sumtulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumtulang biyaya mo. Yakap mo ako sa aking karunhan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan
pong katulad sa buhay namin, Panginoon. Lord. Ikaw lamang po ang dakilang Diyos, Panginoon, na nagpatawad sa amin, Yes, Lord. na umibig sa amin, Panginoon, Yes, Jesus. nang higit pa sa mga kasalanan namin, Panginoon. Lord, patuloy ka naming aawitan, Jesus. Wala na po kaming ibang pupurihin pa, kundi ang pangalan ninyo, Panginoon. Sa lahat ng panahon, ikaw ang kasama namin, Panginoon. Kaya hindi po kami natatakot, Panginoon, dahil Lord, kasama ka namin, Jesus. Lord, maraming salamat po. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. And a blessed Sunday, church. For our tithes and offering, let us read Luke chapter 19, verse 8 to 10. NLT. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half of my wealth to the poor, Lord, and if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much. Verse 9, Jesus responded, Salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save those who are lost. So dito po, si Zacchaeus, isa siyang mayaman at pinuno na maniningil ng buwis. Hindi lang po siya basta maniningil. Isa po siyang pinuno or tax collector. And he was hated, di ba po, noong mga panahon niya, ang tax collector, sila po ay outcast, hindi kapuri-puri sa lipunan dahil kilala po silang mga corrupt. Naniningil sila ng sobra sa buwis. So, dito po, question, what happened when a person genuinely turns to the Lord? And makikita po natin dyan yung buhay ni Zacchaeus, paano siya binago ng Panginoon nung lumapit siya sa Panginoon. So, should we change our approach to money or personal possessions? Dito po, when Zacchaeus encountered Jesus, nagbago yung kanyang puso, pati yung actions niya. Si Zacchaeus, nung nakilala niya ang Panginoon, nag-desire siya ng pagbabago. Yung tunay na pagbabago, nagsisimula kay Kristo at sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, dito, makikita rin natin when Zacchaeus encountered Jesus, tinaman niya yung pagkakamali niya. Di ba sabi niya, I will give half of my wealth to the poor, Lord, and if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much. So, hinyo na kailangan niya ibalik ano man yung mga nakuha niya at hindi sa kanya. Ibinalik niya yung tama para sa Panginoon. So, tayo po ba, when we encounter Jesus, kung ang Panginoon ay nagsasalita sa atin ngayon, sinusunod ba natin ang kalooban ng Panginoon? Tinatalikuran ba natin ang masamang gawain? Or, di ba sabi niyan, makikita natin yung true repentance kay Zacchaeus, yung sinner's act of repentance. Talagang nagsisi siya, ginawa niya kung ano yung tama. And para po sa atin, when we encounter Jesus, He is speaking to us. So let us listen and have a sincere heart in following the Lord Jesus. So kung may nadaya man tayo before, or kung may hindi man tayo nabigay ng tama sa Panginoon, and itama po natin yung mga pagkakamaling iyon. Kung dati binibigay natin sa tithes natin 50, 100, ayan, hindi 10%. So ngayon po, itama na natin sa Panginoon. And let us give, or we should give 10% of what we receive. Hindi lang po yung kung ano yung nasa wallet natin, hindi lang po kung ano yung natira sa wallet natin. Para na rin po nating nagnanakaw sa Panginoon. Para na rin tayo nagnanakaw, hindi lang sa tao, kundi sa Panginoon. Mas malala pa kay Zacchaeus, di ba? So remember that we are only stewards of what we have, and these things are not ours, but to the Lord. So patuloy tayong maging tapat, maging mapagbigay sa Panginoon, at lalo na sa mga gawain niya. So, for our organized and designated giving, red is for our tithes. Ito po, katulad ng sabi ko kanina, 10% ng ating kinikita of what we receive. Ibigay po natin ang tamang amount. Huwag lang po kung anong meron sa atin, natira sa bills natin, natira sa sweldo natin. Right amount for the Lord. And our offerings, blue is for special projects. Dito po natin kinukuha
ang improvement ng ating church. And white is for benevolence and mission. So tuloy-tuloy po ang ating kids church every Saturday. And marami din po, nakakatulong din po tayo sa kapwa nating member pag may nangangailangan. And brown is for our building project. So, ayan, short update lang po. May natapos na po ang ating signature campaign. So, nakapangalap na po tayo ng pirma sa mga homeowners and yung paghuhukay ng septic tank. Tapos na rin po, paglalagay ng pader na ihanda na po sa pagpapagawa ng gate para mapagawa yung gate. And naka-receive din po tayo short testimony yung mga wires, naka-receive tayo and 750 pieces or 75 pieces na lights. Ayan, 75 pieces na lights. Hindi pa po natin na-receive pero ayan, nagsabi na po. And meron din pong stainless SEC logo. And meron na rin pong bricks sa accent wall sa labas. So, pag mga in-kind po, please coordinate po sa ating pastor and Brother Rusty. Baka po kasi, katulad nun, meron na tayong 75 lights, hindi na po natin kailangan. So, ayan, let us coordinate po. And patuloy po tayong manalangin at magbigay. Ito po yung pangangailangan natin bago po tayo makalipat. Number 1 is, yun po, 100 blocks or 100 block monoblocks chairs. Ayan, yung chairs po natin dito, 15 years na po yan. Katulad sinabi ni Pastor, wala pang nasisira. And alam natin na kulang yan, so kailangan po natin magdagdag paglipat natin. So, we can start our pledges po. Ayan, kailangan natin ng 100 chairs. So, per chair po is 500 pesos. So, kunwari po ako, pwede akong bigay ng isang chair and worth 500 pesos po. So, depende po sa inyo kung magkano po yung pledges na or pledge na gusto nyo ibigay or chair na gusto nyo i-pledge. And, ayan, sabi nga kanina ni Pastor, encouragement niya, pag tayo kumakain sa labas, ayan, in one sitting, 500 kulang pa. Tama ba? Ngayon, lalo na pag kumain tayo sa labas, bakit parang yung 500 ko kulang pa? Ayan. So, let us give to the Lord. Ayan. And meron pa po tayong mga kailangan, electrical wires, switches, outlets, and especially yung aircon. Ayan. Meron po tayong kailangan na split type and cabinet type. So, kung tinatouch daw po kayo ng Panginoon, pwedeng cabinet type na aircon ang inyong i-donate. Ayan. So, ayan, patuloy po tayong maging tapat sa pagbibigay at manalangin. So, lahat po tayo ay tumayo. Lord, thank you for your word today. And tulungan mo po kami, Panginoon, na magbago ang aming puso, Panginoon, yung aming actions, Panginoon, kung nagkamali man kami, tulungan mo po kami, Panginoon, na ituwid ang aming pagkakamali at patuloy nyo kaming baguhin, Panginoon, sa aming pagbibigay. Mas maging generous pa po kami, Lord. Maging tapat pa kami sa iyo, Panginoon. Lord, continue to bless your people, increase our wisdom, provision, and strength, Lord. Thank you for the opportunity to give what belongs to you. Lord, answer our prayers. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We may now give to the Lord. Thank you. Praise God! We are together in the presence of the Lord. Palapahan natin siya for worship and fellowship. Let us continue our series on the book of 1 John. At ang ating text ngayon ay sa chapter 3 na po tayo, verses 4 to 10. Dahil sa dami ng nangyari ng Holy Week, maraming mga kumain, nag-swimming, nakipag-fellowship. Review po tayo. Ang book of John ay sinulat ni Lolo John, beloved John. At bakit nga ba niya sinulat ang Epistle of John? Siya ang sumulat din ng Gospel of John. Pag sinabi natin Gospel of John, yun yung pang-apat na book sa
New Testament, Matthew, Mark, Luke, and then John. Pag sinabi nating Epistle of John, or tawag din dito ay Letters of John. Sulat niya sa church. Okay, ito po yung 1st, 2nd, 3rd John. So sinulat niya, according sa 1 John 1:3, that we might have fellowship. Pangalawa, that we might not sin, upang yung fellowship at relationship natin sa Panginoon ay magpatuloy. Kasi pwede tayong may relationship, pero pag walang fellowship, ano nangyayari? Hindi natin siya nakikilala, hindi tayo lumalalim, hindi tayo nagmamature. That we might have joy, that we might not sin. Yun ang kanyang purpose, para hindi tayo magkasala. Kasi ang letters of John, it's all about the now, it's all about the present. Okay? Ano yung gagawin natin habang nandito tayo sa mundo, naghihintay sa ating kaligtasan? That we might not sin, that we might not be deceived, hindi tayo maloko, hindi tayo malinlang. Marami po ang mga false teaching and false teachers. That we might have the assurance of salvation. Lahat yon ay nasa 1 John, chapter 1, chapter 2, and chapter 5. Napag-aralan din natin, may mga blessings and barriers to true relationship. Anong humahadlang sa maayos na relationship at fellowship natin with God pagka tayo ay naglalay, when we lie. Because sa Lord, sabi ni John, God is light, and in Him there is no darkness, no lies. When we deceive ourselves, when we conceal our sins, yun, barrier yun, nakakahadlang yun sa maayos na relationship natin sa Panginoon. Pero ano naman ang blessing pag mayroon tayong real relationship with God? Meron tayong fellowship with one another at meron tayong freedom from sin. Meron tayong kalayaan. And then, bago mag-Holy Week, pinag-aralan natin yung part 1 ng the true children of God. Number 1, true children of God, they abide in Christ. Nananatili sila. Okay? They don't walk away. Kaya nga ang ganda ng testimony ng mga pamilya. May mga pamilya na talagang they never left Jesus, the church. They remain in Christ kahit dumaan sila sa mga matitinding pagsubok, may mga nawala sa pamilya nila, meron silang mga karamdaman. They remain in Christ. They know how to pay the price of following Jesus. They know how to sacrifice. They know how to support their local church. Okay? They are active. Even if there are tough times sa buhay po nila, yun yung mga taong they abide in Christ. Kasi, yun ang sabi ni Lolo John, ni John, 1 John chapter 2. Diba? They abide in Him. Ano pa? Number 2, they practice righteousness. Nakikita sa kanilang pamumuhay, sa kanilang lifestyle, no, kung talagang true children of God. At ito yung, alam niyo, ang book of John, ang 1 John or letter of John, it's an evaluation book. No? It helps us evaluate our lives. Tinutulungan niya tayo na itama, tignan ng ating sarili. Di ba? Napakaganda na nag-evaluate tayo. Isa ito sa kinatatakutan natin pag sinabing, okay, sa mga estudyante, it's evaluation time. And anong binibigay sa'yo pagka gusto kong i-evaluate? Test, exam. I-check ka. I-evaluate yung mga projects, yung mga papers mo. Titignan kung na-apply mo talaga. You practice what you've learned. Ganon din sa mga nasa kumpanya. It's evaluation time. Pag sinabing evaluation time, titignan na yung iyong record, yung iyong productivity, yung iyong output, yung iyong nagawa. At ang Epistle of John, it helps us evaluate ourselves. Am I truly a child of God? Ako ba'y tunay? Do I practice righteousness? Ano pa? Number 3, they understand the love of God. Naunawaan nila ang pag-ibig ng Panginoon. Ito ay na-appreciate nila. Ito ay hindi nila kinakalimutan. Kaya naman ang binabalik natin sa Kanya ay pagsunod at pamumuhay sa kaliwanagan. Number 4, do you remember? Yes, they will be transformed like Christ. They know how to wait.
Naghihintay sila sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga po habang naghihintay, sila ay sumusunod. Because they know, ito yung ating hope. Ito yung ating blessed hope. That when Christ appears, we shall be like Him. Pinag-aralan natin yon. Kinuha pa natin yung mga sinulat ni Paul that supports this verse. No? Na kapag tayo ay na-resurrect na, we instantly, pag dumating siya at buhay tayo, instantly, we will receive our glorified body. So now, let us read our next passage, the true children of God, 1 John chapter 3, verses 4 to 10. Na-refresh na po ba tayo? Yes? Biglang, parang may power, no? Nakuha natin kaagad. Naalala ko na yung mga nakaraang linggo na pinag-aralan natin. Okay. 1 John chapter 3, verses 4 to 10. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Ang sino man daw. Sino man, okay, saan na yung ating Tagalog translation? Ang sino man daw, o ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan. Dahil ang kasalanan, paglabag sa kautusan. Sabi niya, ang lahat ng nagkakasala, lumalabag. Okay? Pag pinipili natin ang kasalanan, pinipili natin ang paglabag sa kautusan. So sabi, everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. Ang pagpili sa kasalanan ay lawlessness, paglabag. Okay? You know that He appeared, sabi ni John, in order to take away sins. Sino daw yung nagpakita? Sino yung naparito? Si Jesus, upang tanggalin ang kasalanan. Okay? To take away our sins. Naparito siya para alisin ang ating kasalanan. And in Him, there is no sin. So, if you are in Christ, hindi mo pipiliin ang kasalanan dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Lawlessness. Verse 6, no one who abides in Him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen Him or known Him. Ang nananatili kay Kristo, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan, hindi nananatili kay Kristo. Verse 7, little children, let no one deceive you. Kahit sarili natin, wag nating lokohin. Sabi ni John. Wag tayong magpatuloy sa pandaraya. Wag natin dadayain ang sino man, wag nating dadayain si Lord, di natin siya madadaya, at wag nating dayain ang ating sarili. Kasi pag sinasabi natin daw na we are in Christ, pero pinipili pa rin natin lagi ang kasalanan, lumalabag tayo, at parang hindi rin natin kilala ang Panginoong Jesus. Whoever practices righteousness is righteous, as He is righteous. Verse 8, whoever makes a practice of sinning is of the devil. Isa ito sa mabigat, matindi, pero it will help you evaluate again yourself. Yung nagpapatuloy daw sa kasalanan ay kampon ni Diablo. Kampon ni Satan, kampon ni devil. Anong ibig sabihin ng kampon? Di ba? Narinig niyo na ba dati yun, ha? No? Parang alipin ka, master mo siya. Okay? If is of the devil, kampon ni Satanas. Narinig ko yan, yung sa mga lolo't lola natin, yan ang mga terminology nila noon. Ngayon, hindi na, di ba? Ang ginagamit ng iba, talagang diretso na eh. Demonyo ka, demonyita, yung mga ganon, di ba? Di ba? Dati ganon, kampon ka ni Satanas. Ibig sabihin, kakampi ka niya. Siya yung master mo. Ito, ganon ang pagkakasabi ni Lolo dyan. Kung nagpapatuloy ka sa kasalanan, kampon ka ni Diablo, sabi niya. Yun sa Tagalog kampon ng Diablo. For the devil has been sinning from the beginning. Siya ang gumagawa ng kasalanan mula sa simula. So, ibig sabihin parang, I am in Christ, na born again, nakilala ko siya, pero nagpapatuloy ako sa kasalanan, kampon pa rin ako ni Satanas kapag kaganon.
Sabi niya, the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Kanina, Jesus appeared to take away the sins of the world. Para tanggalin ang kasalanan. So kung bumabalik ka sa kasalanan, nandun ka pa nga sa pagiging kampon ni Satanas. Tapos sabi niya dito, the reason, inulit niya, the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Kaya naparito si Jesus upang wasakin ang mga gawa ng diablo, hindi para kampihan natin, hindi para balikan natin. Do you find it strong? Strong words? Yes. Pero ito ang kailangan natin, mga believers na ngayon, in order for us to grow and mature. No one born of God, sino man ang naging anak ng Diyos, makes a practice of sinning. Ano siya sabi niya? You practice righteousness if you are in Christ. No one born of God makes a practice of sinning. So heto siya, nagpapaalala, if you are born of God, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay sumampalataya at nagsisi sa iyong kasalanan, then you do not practice sinning, for God's seed abides in Him. Later on, pag-aralan natin, what is that seed? And He cannot keep on sinning. At dahil nga daw, ang Diyos, ang ating Ama, anak tayo ng Diyos, hindi ka daw talaga, hindi ka makakapagpatuloy sa kasalanan. Hindi mo pipiliin ang kasalanan. He cannot keep on sinning because he has been born of God. Kaya nga minsan, napaka-powerful ng words natin na, no, hindi ko matatanggap yan. Because we are children of God. Tulad nung nabanggit ko kanina sa workers, this week nakarinig uli ako or ng isang nakapanood daw ng isang balita at sinasabi ng isang kilalang tao na, oh, I don't believe in marriage. And your spirit just strongly disagree na, no, marriage is good. Tayo lang ang sumisira sa marriage. Napakaganda ng disenyo ng Panginoon sa kasal. Kaya lagi nating itinuturo. Ang pagpapakasal ay magandang desisyon, mabuting desisyon, makadiyos na desisyon. Ang hindi pagpapakasal at papalit-palit ng relasyon ay kung hindi makadiyos yung, kung makadiyos yung pagpapakasal, makadiablong desisyon. Strong words ang ginamit dito ni John. And that's why we strongly disagree kapag patungkol sa kasalanan ng isang bagay. Because the Holy Spirit, the Spirit that is in you, will lead you into truth. Tuturuan ka niya na lumakad sa katuwiran. Hindi ka niya tuturuan papunta sa kalikuan. Sabi niya, because he has been born of God. Kasi ang Diyos ang iyong Ama. Ang Diyos na mabuti, na banal, na makatarungan, na mapagmahal, na punong-puno po ng liwanag ang iyong Diyos. Kaya kahit sa mga bata na nandito, di ba, bakit minsan sabi, no, I hate lying. No, we should not lie to mommy. Di ba, ba't mo ginaganon yung kapatid mo? No, ate. Minsan yung bunso pa, huwag tayong magsisinungaling kay mami. Sabihin natin sa kanya ang totoo na kaya tayo late numuwi dahil may kinita ka pa. Di ba? Di ba, bakit nagdi-disagree yung kapatid mo? Kasi pa kahit siya, natutunan niya yung katotohanan. Amen po ba? Di ba, minsan yung mga kabataan, no, wag natin gawin yan. Bakit natin sinisira yung pader ng kapitbahay? Naglalaro lang tayo sa tapat nila. Bakit pa natin sisirain yung halaman nila? Di ba, bakit ka gumaganon bilang teenager? Or isang elementary school student? Kasi alam mo na ikaw ay anak ng Diyos at hindi anak ng diablo. Nakikita sa iyong behavior. Nakikita sa iyong pamumuhay. Can I hear amen from our teenagers and young people? Amen? Yeah? Para mahina, parang yung mga mommies at daddies ang nag-amen. Can I hear a louder amen? Thank you. Thank you. Right? So, balikan muna uli natin. Balik tayo sa verse. Now,
Yung mga verbs dito, pag sinabi nating verbs, these are action words. They are in present perfect tense. Ibig sabihin, nangyayari, okay? Present, ito ay nagpapatuloy, hindi ito nakaraan, kundi ginagawa nila. Kaya itong sulat talagang para sa mga Christians, sa mga believers. Remember, ang Epistle of John, it is for the believers, para sa mga sumasampalataya at sumusunod kay Kristo. Balikan natin yung verse 4. Tingnan niyo yung mga verbs in present perfect tense. Everyone who makes a practice of sinning. There you go. Everyone, who makes a practice. Sino man ang nagpapatuloy sa kasalanan. Next, verse 6. No one who abides in Him keeps on sinning. Walang na kay Kristo na nagpapatuloy daw sa kasalanan. Next, verse 8. Whoever makes a practice of sinning, sino man ang nagpapatuloy sa kasalanan, ay kampon ni Diablo o ni Satan. Verse 9. No one born of God makes a practice of sinning. It's all in the perfect present tense. Ibig sabihin, nandito si John nagpapaalala, kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan. He cannot keep on sinning. And last, sa verse 10, whoever does not practice righteousness, who does not love his brother. Lahat ito, ibig sabihin, yung mga gawain ito na sinasabuhay mo, na ginagawa mo, ay hindi mabuti. Kailangan nating magbago at i-evaluate ang ating sarili. So number 4, is it number 4? Number 5, thank you, Audrine. Number 5, they do not continue in sin. True children of God, they do not continue in sin. Matibay ang kanyang belief, maayos ang kanyang behavior. Ano ibig sabihin ng true children of God na hindi nagpapatuloy sa kasalanan? Sabi dito, 1 John chapter 3 verse 6, no one who abides in Him keeps on sinning. When we say abide, tignan natin yung meaning ng abide ulit. It means to dwell, remain, to make your home in, to stay in a given state. Ibig sabihin, si Lord ang tahanan mo, presensya niya, nananatili ka sa Panginoon. Let's go back to our point. Number 5, they do not continue in sin. See, nananatili ka kay Christ pero nagpapatuloy sa kasalanan. That is not a mark of a true child of God. But we do not continue in sin. We do not continue in lying. We do not continue in deception. We do not continue in greediness. We do not continue in being self-centered. We do not continue in a wrong relationship. We stop. We stop. Because the Holy Spirit will lead you, again, into truth. At sabi niya, no one who keeps on sinning has either seen Him nor known Him. Alam niyo po, ang kaaway, landyan siya lagi. Ang false teaching, andyan lagi para tayo ay linlangin. Para gawing complacent tayo. Para gawing, okay lang yan, andyan ang grace ng Panginoon. Okay. Pagpatuloy mo lang yung magpapasaya sa'yo, yan naman ang pursuit ng mundong ito eh. Di ba? Ano ba tinuturo ng mundo? How to be happy. At ano nangyayari sa churches naman ngayon? Dinadala natin yun. How to be happy. Okay. How to have a life that is full of happiness. So ito yung gagawin mo. Ito yung mga steps na gagawin mo para maging happy ka. Diba?
Ito yung mga kailangan mong eliminate para maging happy ka. Laging yon, no? At nagiging Diyos-Diyosan na natin ang ating sarili. Na nasa-sacrifice yung pagsunod natin sa Panginoon. Na akala natin tama pa rin pero you are pleasing yourself. Amen? And the enemy will always be around us. And the false teachings and false teachers to distort the truth. Kasi ang gusto ng Holy Spirit, magpatuloy ka sa pagsunod. Ang gusto ng kaaway ay bumalik ka at manatili sa kasalanan. The enemy will always attack the truth. The enemy will always attack our salvation. Bibigyan kanya ng doubts. Ano pa? The enemy will always attack about the lordship of Jesus. Okay? Kaya kailangan magpakalalim tayo. Di ba tinuro ni John? Truth, sa first part pa lang, truth about Jesus. Kailangan alam mo yung katotohanan patungkol kay Jesus. Kasi noon pa man, di ba, gusto na nilang pabulaanan na nabuhay na muli si Jesus kasi doon pa lang gusto na nilang sirain ang pananampalataya ng mga believers. The enemy will plant lies. Satan would love to confuse you about the truth, about your salvation, about Jesus, about the Father and the Holy Spirit, about the Bible. Satan would love to confuse you patungkol sa salita ng Panginoon. Gusto niyang guluhin ka niya. Gusto niyang guluhin ang mga churches na magpatuloy sa kasalanan. Di ba? Anong nangyayari? Itong mga nakaraang mga taon, mga decades, anong ginagawa ng mga churches? Gusto nila magmukhang nightclub. Di ba? Ang dilim-dilim. Tapos, gusto ng mga Christians, yung mga music, what? It resembles the music na ginagamit din sa mundo. Di ba? Can we growl? when we praise and worship, can we do this? Di ba? Wala na yung substance. Emotions, it's good to express. We are encouraged to express our love for the Lord. Pero minsan may mga lyrics na hindi na alam ng congregation. Saan nang galing yung lyrics na yun? But parang lungkot na ng todo. Parang punong-puno, madilim na, puno pa ng kalungkutan yung lyrics ng ating praise and worship. Amen? Kaya, iniingatan din natin kahit pagpili ng ating mga songs. Maganda na mataas ang ating bar, mataas ang ating panuntunan. Can you hear amen? Kaysa tayo ay nagiging complacent. Kaysa tayo ay nagiging relax. Dahil grabe kung magsalita si Lolo John. 'Di ba? Kung nagpapatuloy ka pa, sasabi niya, hindi ka anak ng Diyos, ikaw ay kampon ng diablo. So tignan natin, may substance pa ba? May laman pa ba yung ating mga ginagawa? Because they do not continue in sin. Those who abide in Christ practice righteousness, 1 John 3:4. Those who abide in Christ understand what Christ has done. Kailan naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos? Naunawaan natin bakit naparito si Jesus? Para tanggalin ang kasalanan, hindi para mamuhay tayo sa kasalanan. Diba? Para wasakin ang gawa ng demonyo, hindi para buuin uli natin ang mga winasak na ng Panginoon sa buhay natin. Winasak na yun ni Lord eh. Okay? Wala na eh. Yung nakaraan mo, tapos babalikan mo pa. Do not return to our vomit. Can I hear amen? Do not go back to idolatry, greediness, sexual immorality,
Do not go back to adultery. Napakaganda ng mensahe ng ating CAD presentation last Sunday. Di ba? Na talagang kumapit ka, umangkla ka sa Panginoong Jesus. Okay? Kailangan nating manatili sa Kanya, kahit sa mga kabataan. Okay? Huwag kang padadaloy or pasasama doon sa uso, sa salitang ginagawa naman ng lahat. Bakit hindi ko pwedeng gawin? Okay? They look cool, bakit hindi ko pwedeng gawin? Diba? Hindi lahat ng napapanood natin ay ginagaya natin. Because we practice righteousness. We should practice righteousness. If everyone's showing too much skin, do you need to show too much skin also? There are body parts that need coverings. You don't need to flaunt. The world will say, you have it, you flaunt it. That's not our principle. Can I hear amen? Si Dico nga meron siya, he does not flaunt it. Okay. Okay. Di naman, meron naman siyang, naman ng katawan sa daddy deck niya. Pero, hindi siya bukas polo gang at bukas kung anong kailangan gawin. Can I hear amen? Are we learning? Yes? Hindi lahat ng mga uso. Okay. Nung nakarang araw, sabi ko, darling, ang laki na ng tummy ko. Yung mga t-shirt ko, nagiging hanging na. Pambahay po yun. Sabi niya, ay, ganyan pala yung ganito pala yung crop top. Sabi ko, sa bahay po yun. Kailangan ko ng bagong damit. Pati pa ako kasi lumaki na. Yung size ng pa ako is 6. Ngayon, nagiging 7 to 8 na. Sabi ko, wow. Sana tumangkad ako sa pregnancy na ito. Okay. Pero hindi palapad lang palapad ng palapad. Okay, sana I will get taller. Okay. Are we learning? Understand what Christ has done. Naparito siya at nasa puso natin siya para wasakin ang gawa ng demonyo. Para tanggalin ang kasalanan, hindi para balikan po natin. Let's go back to 1 John 3, verse 4 and 5. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. You know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. Huwag po tayong papakonfuse sa mundo. Di ba naalala po natin yung dangerous love? If we love the world, if we love fame, if we love the applause of the world, kung gustong-gusto natin ang palakpak ng mundo, we cannot please God. Desire the applause of heaven. Desire the words of Jesus pagdating ng araw na, welcome, my good and faithful servant. Ang Panginoon po, tinawag niya tayo, niligtas niya tayo para mamuhay sa katuwiran, hindi para sa kasalanan. Niligtas niya ang ating katawan upang ang katawan natin ay maging instrumento ng righteousness at hindi ng darkness. Minsan may mga kabataan pagka nagkakasharing, ay nako, ako po yan dati, napaka-rebellious ko. Pero ngayon, worship leader na po ako. Wow, palapahan po natin mga kabataan. Nako, ako po yan. Minsan pag nagkakausap po namin, ako po yan. Okay. Dati hindi po ako makausap ng mga magulang ko ng matino, pero ngayon, ang labi ko ay para na sa pagpupuri para sa Panginoon. Amen? There is a constant call for repentance, hindi call for going back to our past life. Ano ba tinuro ni Jesus? Anong tinuro ni John? Anong tinuro ng mga disciples? Repentance. Matthew 4:17, from that time, Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand.
Niligtas tayo, tinawag niya tayo para magsisi sa ating kasalanan, hindi para magpatuloy sa ating kasalanan. Mag-repent, ibig sabihin, baguhin natin ang ating puso, ang ating isip, ang ating gawi. Ang tunay na nagsisi, iniwanan ang masamang impluensya, ang masamang pamumuhay. Yun ang tunay. Tinawag tayo ng Panginoon to repent, for the kingdom of heaven is at hand. The gospel is all about what Jesus has done on the cross. It's all about His grace, and it includes repentance. Pag sinabi ng iba na, maliligtas, grace lang. Okay lang yan. No problem. Hindi po pwede. Merong repentance na kasama. Kailangan ituro natin ng buo ang salita ng Panginoon. Can I hear amen? Jesus began to preach saying, repent, magsisi, talikuran, iwanan. At tingnan niyo po yung mga kasamaan po nating iniwanan talaga ang madilim na nakaraan na buhay. Pero may mga kakatok sa puso natin na kailangan wag po nating papasukin at wag natin ibigin muli ang mundo. What else? Mark 6:12. So they went out and proclaimed the people should repent. People should repent. Kailangan may pagtalikod sa kasalanan. Yun ang totoong anak ng Diyos. Tumatalikod sa kasalanan, hindi nagpapatuloy. Luke 5:32, I have not come to call the righteous, sabi ni Jesus, but sinners to repentance. Lahat ay tinatawag para magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya kapag sinabi niyang, gusto kong kaligtasan, pero gusto ko masaya ako, pwede bang tanggapin ko si Christ at nandito lang ako sa gusto kong pamumuhay? I'm sorry. There is a cost for following Christ. You must give up in order to go up. You must surrender so you will receive your star. You must carry your cross so you will receive your crown. Can I hear amen? You must repent. Believe in the Lord Jesus Christ. Receive His grace. And you will be saved. Can I hear amen? And those who abide in Christ do not allow deception to reign. That is in 1 John 3:7. Huwag natin linlangin ang ating sarili. Ang nananatili kay Kristo, hindi siya nagpapadaya, hindi siya mandadaya. Okay. Huwag po tayong magpadaya sa maling katuruan. Get wisdom every day from the Word of God. Know the truth. The truth will always set you free. Number 5, they are truly born of God. I'm sorry, number 6. Oh, you are all awake. Thank you. They are truly born of God. Sabi sa 1 John 3:9, no one born of God makes a practice of sinning. Kung totoong ang Diyos ang ama natin, hindi tayo magpapatuloy sa kasalanan. Kung totoong anak tayo ng Diyos, we will not continue in sin. We will not practice sinning. We practice righteousness. We strive to pursue the will of God. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him. And he cannot keep on sinning because he has been born of God. Yung seed na tinatawag po dito, it's because the Holy Spirit is living in us. And the Spirit will always what? Lead you, guide you into truth. Kaya pagka tinatanong mo, ay kalooban mo ba, Panginoon, ang hindi ko pagtatapat at pagbibigay sa iyo ng nararapat sa aking giving? and this desire is leading you away from that. Do you think that's the Holy Spirit? No. Because honoring God is from the Old Testament to New Testament, itinuturo ang pag-honor sa Panginoon.
Hindi sinabing, ay, sa Old Testament lang may honoring sa Lord pagdating sa wealth. No, honoring God is our practice. Do you agree with me? No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him. And he cannot keep on sinning. Sabi niya, because he has been born of God. Talagang, alam niyo, nililinaw ng maayos ni John na kapag anak ka ng Diyos, hindi mo kayang magpatuloy sa kasalanan. Mag-i-struggle ka pag nandoon, hindi ka mapakali. Okay? Dahil alam mo na pinatawad ka na sa iyong kasalanan at hindi mo na yon babalikan. And you have forsaken your sins. Sabi nga forsaken sin is forgiven sin. Okay? Yung pinagsisihan mo na, yung iniwanan mo ng kasalanan ay napatawad ka na sa kasalanan na iyon. Kasi pinagsisihan mo na at hindi mo na binabalikan. Sabi sa Romans 6:1-2, what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? Magpapatuloy daw ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? And what is the answer to that? Anong sabi dito ni Paul? By no means. You know what? That phrase, that line, that is the strongest daw. That is the strongest negative in the Greek word. May it never be. By no means. Hindi dapat tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Sabi niya, how can we who died to sin still live in it? Patay na tayo sa paggawa ng kasalanan. Na-unplug na. When we put our faith in Christ and we have repented of our sins. Di ba yung patay na, nakakagalaw pa ba yung patay? Hindi. Napakatigas niya. So pagdating sa paggawa ng kasalanan, dapat tayo ay matigas. Tayo ay patay, hindi tayo nakakagalaw. Sa mga teenagers natin, pag inaya ka sa paggawa ng masama, dapat hindi ka kumikilos. Pero pag inaya ka, tara, tulong tayo. Tara, samba tayo. Ano dapat ang gagawin mo? Ay, kumikilos lahat. Kung makaripas ka ng takbo, nagmamadali ka pang maligo. Hindi, yung gising na, bangon na, church na tayo. Diba? Dead ka ba sa sin mo or alive in Christ? Okay. We are dead to sin, alive in Christ. Sabihin nga natin, dead to sin, alive in Christ. Ibig sabihin, alive in righteousness. Buhay na buhay ako pagdating sa righteousness. Pero pagdating sa kasalanan, patay na patay ako dyan. Wala akong ikikilos, wala akong ibibigay dyan na parte ng buhay ko, wala akong ibibigay dyan na oras ko. Because I am dead to sin, I am alive in Christ. Gusto ba nating ipakita yung itsura ng patay at buhay dito? Sino magvo-volunteer? Okay, hindi na. Alright, let's continue. John 3:1-5, si Nicodemus, pumunta siya kay Jesus. Sabi niya, now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, big sabihin, great teacher, guro, we know that you are a teacher come from God. Sabi ni Nicodemus, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Ang ganda ng sinabi ni Nicodemus, ano? Alam namin, talagang you are a teacher. Come from God. Walang makakagawa ng nagagawa mo, ng mga himala na nagagawa mo, maliban kung sumasa kanyang Diyos. So sabi niya na, Jesus, you are a great teacher, sumasayo ang Diyos, at nagagawa mo mga himalang ito. And then, sabi niya, Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Paano siya ipapanganak muli? Kung matanda na siya, can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water, okay,
According to some, born of their biological or iba naman, water baptism. Ang kanilang interpretation dito, unless one is born of water and the Spirit. Talagang nagsisi, binago siya ng Panginoon, he cannot enter the kingdom of God. Naging anak ng Diyos ang taong born of the Spirit. Mapapabilang siya sa kaharian ng Diyos kung ipanganak siya sa pamamagitan ng water and the Spirit. Makakapasok siya sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan maging anak ng Diyos tayo. At ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan, tunay siyang anak ng Diyos, kung tinatalikuran niya, pinagsisihan niya ang kanyang mga kasalanan. And last, number 6. 7. Gising uli kayo. Bakit? I keep on. Thank you. Saying the wrong number. 7 na po. And this is the last. They practice righteousness and are full of love. Grabe ang pagdidiin ni Lolo John na ang pinapractice natin ay katuwiran. Matuwid ang ating pamumuhay. So panatilihin po natin ang ating matibay na belief at maayos na behavior. 1 John 3:10, by this, it is evident who are the children of God. Madaling makita, madaling mapatunayan kung mag-i-evaluate lang tayo kung sino ang tunay na anak ng Diyos. And who are the children of the devil? So may dalawang klase. Anak ng Diyos, anak or kampon ng diablo. Sabi dito, whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. Binalik ni John doon sa word na love. Righteousness and love. Merong pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. May maliwanag na pamumuhay dahil ang Diyos ay liwanag. Isa yan sa tema ng Book of John. So let us practice righteousness. Let us practice love, fellowship. Pag may pag-ibig, hindi mo iiwanan si Lord. Pag may tunay kang pag-ibig sa brothers and sisters, hindi mo rin iiwanan. Because those who have true relationship with God, they abide. Nananatili. Kahit may pagsubok, kahit may problema, kahit may mga challenges, kahit may persecution and rejection from the world, kahit nahiyain tayo at ayawan tayo ng mundo, magpapatuloy tayo. Practicing righteousness and love until Jesus comes. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. For our application, please answer this question with your group, with your loved ones. And by the way, let me ask, sino po rito hindi pa na water baptize? I want you to enlist. We have our water baptism on May 1, our family day. Okay? Number 1 question. So, yung unang question ko bago ito, have you been baptized? If not, please enlist. That is our first step to obedience. Kung anak tayo ng Diyos, susunod tayo sa kagustuhan niya. At ang gusto niya, ma-water baptize po tayo. Kung ayaw niyo pong ma-water baptize, dapat nakapako muna kayo sa krus. Tulad nung nagsabi kay Jesus na, alalahanin niyo ako pag naghahari na. Yun, hindi na yun na water baptize kasi nasa cross na siya. Pero wala tayo sa cross. Pa-water baptize po tayo. At ipapaliwanag din sa atin doon ang kahalagahan noon at kung bakit. Pero yun ang pinaka. It is our first step of obedience. Number 1, have you repented of your sins? Are you growing in obedience and holiness and righteousness and love? Number 3, are you living in habitual sin? And there's a follow-up question, will you continue in your sin
or will you abandon it? And if you need prayers, ask your teammates, your small group leader. Nangusap ang Lord sa akin dito. You know, if you want to live in righteousness, ask, help me pray. I struggle with this problem sa area ng life ko. Okay? If you want counseling, let me know. Let your small group leaders know. Can I hear amen? Let's stand and sing for Jesus. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Once again, let's sing for Sa Jesus. lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Let's bow our heads, let's pray. Panginoon, sa iyo kami ay lumalapit at nagpapakumbaba. Nagpapasalamat sa pagtuturo niyo sa amin ng iyong makapangyarihang salita. Patuloy niyo kaming baguhin. Ang aming puso, ang aming isipan, ang aming pag-uugali, magliwanag ka sa aming buhay. And Father, we ask today, we surrender our lives to you. Set us free from the bondage of sin. Set us free from the deception of the enemy and the lies of this world. Help us to live in truth, in righteousness, in holiness. Help us to live for your glory alone. In Jesus' name we pray. And everyone say, palapakan natin ang Panginoon. Before we go to our small group, let us pray for the sick, those who are sick.